Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. The cross, pag-usapan natin ngayon, yung totoong kahulugan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo doon po sa krus. At alam niyo po, kakaiba po sa pagkaunawa natin ngayon, ang mga naunawaan ng mga writers ng Biblia, ano po, katulad po ni Apostle Paul, ni Apostle Peter, maging si Prophet Isaiah. Iba po yung kanilang pagkaunawa sa naganap dun sa krus, ano po. Tayo po, kadalasan nakikita natin ang krus na isang simbolo. At pagka inaalala po natin ang kamatayan ng Panginoong Hesus, tuwing mahal na araw, ang naaalala natin ay yung drama na naganap sa kanyang buhay, yung kanyang paghihirap, ilang beses siyang nadapa, hinampas, at nakikita natin very emotional na nadadala tayo doon sa kanyang suffering. Pero wala tayong understanding patungkol doon sa spiritual meaning ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. At marami sa atin, dahil nga po sa kakulangan ng kaalaman, maling-mali po yung interpretasyon natin sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Ang laking bagay po kasi na maunawaan natin yung kahulugan ng ginawa ng Panginoong Hesus. Sabi sa Ephesians chapter 3 verse 19, at naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. In order for us to be filled with the fullness of God, kailangan po meron tayong revelation kung ano yung nangyari doon sa krus at ano yung ginawang sakripisyo ng Panginoong Hesus upang tayo po ay makinabang dito. So si Apostle Paul po, may nakita siya, no po, na maaring hindi natin nakita. Yung pong tinatawag na identification with Christ. So ano bang meron doon, Pastor? Kasi kung titignan po ninyo, yung pong nangyari sa krus, yung ating pong kaligtasan, naganap yan dahil na-identify tayo sa Panginoong Hesukristo. Siya po yung ating naging substitute. Siya po yung umako ng ating mga kasalanan, ng ating mga karamdaman, at maging ng ating kahihiyan. Ano po? At malinaw po, sa krus, ano po, ang ating Panginoong Hesus, sabi ng Biblia sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo ngunit dahil sa atin siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So walang kasalanan ng ating Panginoong Hesus. Pero dahil sa atin, ano po, ay inako niya po yung ating mga kasalanan, napunta sa Kanya yung ating mga kasalanan, ano po, at itinuring siyang makasalanan. Yun po yung ginamit na term sa Tagalog upang sa pamamagitan niya maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So malinaw, ano po, ang nakita ni Apostle Paul, hindi yung drama, no? Kundi yung spiritual meaning na doon pala sa krus, tayo dapat ang parusahan. Tayo dapat ang dumaan doon sa ganung paghihirap at pagdurusa. Ano po, tayo dapat yung mapapahiwalay sa presensya ng Ama. Tayo yung dapat ipo-forsake ng Ama dahil sa ating mga kasalanan. Pero lahat ng yan ay inako ng Panginoong Hesus doon sa krus. Ano po? Kaya nagkaroon ng substitution. Ano po? At tayo'y na-identify doon sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya pinalinaw yan ni Prophet Isaiah doon sa Isaiah 53 verses 4 to 5. Sabi diyan, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inaakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na tinanggap niya. So nakita ni Prophet Isaiah yung naganap sa krus, hindi yung matalas na pako,
Hindi yung paghampas ng mga Romano kay Jesus ang nakita ni Isaiah. Ang nakita niya ay yung palang ating mga kahinaan, mga karamdaman, yung ating kasalanan, yun ang pinasan ng Panginoong Jesus. Inako niya. Kaya malinaw po. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 24, ang naunawaan din po ito ni Apostle Peter na sa bawat sugat at latay na tinamo ng Panginoong Jesus doon sa krus, tayo'y nagsigaling. So yung pong mensahe ng krus, ano po? Kaya laliman po natin yung pagkaunawa natin ng kamatayan ng Panginoong Jesus. At ito pa po, no, madalas kong naririnig, ano po, ang krus tutuusin negative yan Kumbaga talo ang Diyos diyan Hindi po. Sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ating naliligtas. Kasi mula sa krus, diyan nag-flow yung ating salvation, yung forgiveness, yung healing. Ano po? Kaya very positive po ang message ng cross. Ano po? Kaya nagkaroon ng bagong nilalang kay Kristo Jesus dahil sa krus. Ano po? Kaya nga ang term na ginagamit ng Biblia dyan redemption. Very positive, tinubos. No? Purchase or redeemed by His blood. Ano po? Binayarang lahat ng Panginoong Yesus. Ano po? Ibig sabihin tayong nanalig, tayo yung mga bagong nilalang na, natubos na, nabayaran na yung ating mga utang at malaya na tayo sa anumang bondage. Ano po? Kaya very positive po message ng cross. Hindi po yung pagkatalo. No po? Kaya minsan nalulungkot po ako no? Yung iba, ibang intindi nila sa krus May narinig nga akong tao nagsabi na, alam mo, pastor, yung problema ko, yung sakit ko, pasang krus ko ito Saan po sa Bible na sinasabi na ganoon? Na pagka nagkasakit ka, nagka-problema ka, yun yung pasang krus mo. Ang alam ko pong pagpasan ng krus ay pagsunod. Yung sinasabi sa Luke chapter 9, verse 23. No? Kung gusto mo talagang magpasan ng krus, sumunod ka kay Jesus. Hindi yung magbubuhat ka lang ng kahoy na krus. Ano po? So yung mga problema po ninyo, yung mga sakit ninyo, hindi ang binigay ng Diyos sa inyo para pasanin nyo yung mga krus na yan. In fact, inako na yan ng Panginoong Yesus. Nabasa natin kanina sa Isaiah 53 verses 4 and 5. Ano po? Kaya alam niyo po, baliktarin natin yung mga maling unawa na meron tayo na nakuha natin sa tradisyon Alam niyo po, kung maintindihan lamang ninyo, mararanasan niyo ang buong kapuspusan ng Diyos. Yun ang ipinapangako ng Diyos sa Ephesians chapter 3, verse 19. Ngayon, panghuli, ito, para sa iba, yung krus na nanatiling simbolo lang. Ano po, isinasabit natin sa ating leeg, sa ating mga simbahan. Pero alam po ninyo, kahit may mga krus tayo sa ating leeg, sa ating mga simbahan, ano po, kung hindi rin natin nauunawaan yung revelation na meron po sa kamatayan ng Panginoong Yesus, wala ring kapangyarihan. Sabi ng 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Kaya kahangalan nga ang krus sa mga taong napapahamak Tayong mga Christians dapat laliman natin yung unawa natin. Kasi sa pamamagitan ng revelation ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo, doon natin ma-experience yung totoong deliverance, salvation, healing, and new life na pinapangako ng Diyos. Tandaan ninyo, hindi lahat nakakaunawa po niyan. Kaya wala pong nangyayari sa buhay ng mga taong hindi nakakaunawa ng revelation ng cross. Pero para sa atin na nakakaunawa, ang sabi ng Biblia, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoong Hesus, sa iyong ginawa sa krus para sa aming mga makasalanan. At doon sa krus nakikita namin yung aming kasalanan, yung aming karamdaman, yung lahat ng mga sumpa na taglay-taglay namin sa aming buhay, maging yung aming kahihiyan, ay inako mo na. Salamat, Panginoong Hesus, sa dakilang pag-ibig mo at sa pamamagitan ng iyong kamatayan
kami malaya na, natubos na, napatawad na, pinagaling na, at higit sa lahat kami mga bagong nilalang na ngayon. Salamat po, Panginoong Yesus. Ama, purihin ka sa iyong ginawa sa mga katotohanang naunawaan namin ngayon at kami nagpupuri sa kahulugan ng kamatayan ng aming Panginoong Yesus. Turuan mo kami na mamuhay ayon sa katotohanan ito. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.